another day, another vlog na naman po tayo for today. So for today's video, nandito po ako ngayon sa Lopez, Quezon, kung saan maglo-locate po ako na isang property na medyo maliit po ang sukat, ano. So ito po ay 1.8 hectares lang. Ayan, so medyo pumasok na po ako dito sa may pinaka-start ng property. Ayan, lakad muna tayo para makita natin yung ibang part. So yan, ikot tayo. Pero bago natin simulang bisitahin si property, syempre po, paki-like, paki-share and subscribe po sa ating YouTube channel. And then, lagi po nating pindutin yung ating notification bell para lagi nyo pong mapanood yung mga properties po na i-upload po natin. Ano? So tara, excited na ako. Lakad na tayo. So si property po ay semi-slope. Ayan, and then pagbungad ko po rito sa may pinakaloob, marami na po akong mga hardwood na nakikita po, ano. And then yung mga niyog natin medyo may kabataan pa. Pero ang ganda ng pagka-slope niya, in fairness. Wow, ang daming mga hardwood dito. So explain ko lang po, tayo po ay nasa 8 kilometers para makalabas po tayo ng pinaka national road. And then yung 8 kilometers na yon, ongoing po yung road na ginagawa po rito as barangay road. And then another 8 kilometers para po tahakin naman po natin or mapuntahan naman po natin si town proper po ng Lopez, ano. So yun naman po ay provincial road, and then lahat naman po yun ay sementado na. So meron po tayong road dito na naputol, yung barangay road po natin. So unang pasok po natin is ginagawa po siya, and then malapad, pasok na pasok si car. Pero pagdating po natin doon sa may kalagitnaan, naputol po siya, and then parang naging pathway na lang siya, pero malapad ng konti sa pathway. So yun naman daw po ay para lang daw po makadaan ang mga tao sa ngayon, habang ginagawa po yung pinakadulo ni road. So nilagyan muna po nila ng parang pinaka-pathway para po hindi po tayo mahirapan na maglabas-pasok dito sa barangay road po, ano. So pansamantala lang naman po yung pathway na yon, pero doon po sa may pinakaunahan, ayan, ongoing po yung kalsada po natin doon. So yan, dito sa may part ng pinakagitna, daming hardwood. So meron na tayo makikita itong mga antipolo, and then meron din po tayo ditong mga puno ng langka, anahaw. Ayan, medyo marami-rami, ano. Tibig kung tawagin. Ayan, tibig po yan. Ang daming hardwood. Okay, So puntahan natin si Bukal. Meron daw po itong source ng tubig. Tingnan natin. So si property po is hindi masyadong masukal, pero kagaya po ng mga ibang nabibisita kong mga property, sagana to sa mga punong kahoy. So hindi siya ganong madamo. Meaning po, medyo healthy po yung ating soil. Kaya po ganitong karami po yung mga hardwood natin. So ito na po yung pinaka-source ng tubig natin. Ayan, meron tayong bukal dito. Medyo ano na, no? Sa tabunan na ng mga dumi. Lilinisin na lang siguro. Naagos naman oh. Ang dami lang yung mga nagbagsak na dahon. So yan, lakad pa tayo, ikot pa tayo para makita natin ibang part. So kakahuyan pa rin po, ano. So ang ganda ng tayo ng lupa. Napaka-gradual ng pagka-slope niya. And then yung slope niya is manggagaling po doon. Tapos bababa ka lang ng konti dito. Okay na okay po siyang ikutin.
So ito po ay marerecommend ko rin po sa mga may edad na buyers ko. So pwede po sa inyo ito, no? So punta tayo dun sa may pinaka hangganan ni property. So mapapansin po natin yung kubo na nakatayo na yun. So yun na po yung pinaka boundary po niya, no? Yun po ay ibang property na. And then in-explain din po sa amin ni seller, itong property po na to ay meron pong nasa 80 meters na right of way. So naglakad tayo ng 80 meters para lang po makarating tayo dito kay property. Pero si 80 meters po is bibigay po ni owner din, ano, dahil po yung pong unahan ng property na to is magmamay-ari din po niya. So yun po ay magpapadaan po siya. So wala po tayong iwa-worry po about sa right of way. Makakapasok po si car hanggang dito po sa may property, kasi po ito pong property na to ay napakabanayad nung pagka-slope niya, and then kayang-kaya po talagang ilabas-pasok si car. And then 100 meters lang, meron na rin po tayong kuryente. Explain ko naman po about sa documents. Ito po ay TCT title, and then patay na po si owner. So yung tatlong anak na lang po niya ang nagbebenta. And then sa price po nila, sila po ay magne-net po, ano, so wala na po silang sasagutin dun sa kanilang price na binibigay po sa atin. Itong property po na to, pwede po tayo mag-alaga ng mga hayop dito, and then at the same time pwede rin po tayong magpatanim pa ng iba pong mga punong kahoy dito. So si title po, ang nakalagay po sa kanya is 3.6, and then huhugutin lang po natin si 1.8 po, ano. So yun lang po yung part na binebenta po talaga nila seller, and then yung part na yun, ito na nga po yun. Ganda. Yan, lakad tayo. Ang ganda dito sa part na to. So puro hardwood lang siya. And then I think po yung pong niyog po niya is maglalaro na lang po sa nasa 150. Yung mga inaani nilang mga niyog. Ayan, ikot tayo. Medyo umakyat-akyat na ako ng konti, pero hindi pa rin ako hinihingal kasi napaka-gradual naman ng pagka-slope niya. Marami tayong anahaw. So price reveal po tayo mga ka-farmlat. Ito po ay binebenta po ni seller sa halagang 800k. Ayan, so sa 1.8 hectares, 800k lang po yung pinaka-price niya. So panalong-panalo po tayo dito. And then kagandahan nito, iksi po ng right of way natin. So kung tayo po ay magta-travel from Manila to Lopez, tayo po ay magko-consume lang ng nasa 7 hours. So good for investment hanggat mura. Yan, ikot-ikot tayo. Yung mga ganitong klase ng lupa yung bet na bet ko. Kayang-kaya kong ikutin. Wow, laki ng mga anaw. So yung mga anaho po na yan, nabebenta po yan Yan po ay pwede po nating ibenta sa halagang 150.
ang isang peraso po niyan. Lalabas na ako ng pinaka-area. So kung sakali po maibigan nyo itong property na to, pwede nyo na po kaming message sa aming WhatsApp and Viber na mag-a-appear sa inyong mga screen. And then kung sakali po hindi po ako na masyadong nakakasagot dun sa mga nag-i-inquire, basta po mag-leave lang po kayo ng message. So mababasa ko naman po yan pag uwi ko. So dun ko lang po kayo marereplyan. Sorry po, medyo busy po ang inyong lingkod. Medyo marami pong inaayos ng mga documents, pero lahat po ng message nyo ay masasagot ko pagka rest day ko na po or rest time ko na po. So yan, ready na po tayo for reservation. Isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So kagandahan nito, Lopez lang. So yan po, lalabas na ako. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And then, thank you for watching.